Magandang araw po sa lahat. Shout out sa mga ka-Daddy Frankie natin dyan at sa lahat ng Team Daddy Frankie na mga viewers natin kay Aling Rochelle. So yun na nga guys, no? Pagkatapos ipatawag itong si Ate Ansing at saka si Jelay sa barangay, pumunta doon si Daddy Frankie para linawin kung ano talaga yung nangyari doon sa 10,000 na yun at kung ano yung napag-usapan doon sa barangay. At yun nga, ano, naibalik ang 10,000. So habang in-interview itong si Ansing, nakikita ko sa kanya na parang piling-pili lang yung mga sinasabi niya. Makikita mo sa kanya na parang hesitant siyang magkwento kung ano yung napag-usapan doon sa barangay kasi nga nauna siya doon pagdating ni July tapos na daw silang mag-usap, no? So dito sa pinag-usapan nila guys is parang talagang nililinis nila dito yung pangalan ni Kapitan. Pero ito lang guys, i-recall ko sa inyo. Noong araw na pinick up si Ansing at saka si Kuya Oliver, malinaw na sinabi ni Ansing na si Kapitan mismo ang kumuha sa kanila doon sa bahay nila, isinakay sa patrol at sinamahan sila doon sa regional office. No, doon sa pagpapacheck up hanggang sa nakuha yung financial assistance. Pag uwi nila, kasama din si Kapitan at kasama si Kapitan na pumasok doon sa opisina ng MSWDO nung kinuha ang 10,000 kay Ansing. Alam nyo guys, kung wala silang intention na kunin yung 10,000 na yun, kasi kung tutuusin, wala silang karapatan na kunin yun kasi si Kuya Oliver ang nakatabmark doon at si Kuya Oliver doon ang napicturan na nagpapatunay na natanggap niya yung financial assistance niya. Ngayon, kung wala silang intention na kunin yung 10,000 na yun, galing pa lang doon sa regional office, pwede na nilang idiretso si Kuya Oliver at si Ansing sa bahay nila. Kasi doon nila pinick up eh. Pero bakit idinaan pa sa DSWD office? Kasi meron talaga silang plano at intensyon na kunin yung 10,000 na yon. Ngayon, kasama si Kapitan, no, nung pumunta sa opisina ng DSWD. Andoon si Kapitan, i-review nyo yung vlog ni Daddy Frankie, sinabi ni Ansing. Andoon si Kapitan sa loob ng DSWD nung kinuha yung 10,000. Dapat si Kapitan mismo ang nagsabi, bakit kukunin yung 10,000? Eh si Kuya Oliver ang signatory doon, si Kuya Oliver ang receiver doon sa regional office. Pero bakit si Kapitan hindi nagsabi? No, alam ni Kapitan yan kasi akong kapitan sa barangay kaya alam ko kung ano yung mga pwede at saka mga hindi, no? So, ganon. Ngayon, sabi ni Ansing baka nag-usap daw ang regional office at ang DSWD sa Paniki, Tarlac na sila yung hahawak. Kung nag-usap sila na yung DSWD, Tarlac, Paniki ang hahawak, hindi dapat yan pinatabmar si Kuya Oliver doon. Dapat tinurn over ang pera sa DSWD, Paniki, Tarlac at ang signatory doon is yung MSWDO ng Paniki, Tarlac ang receiver doon sa regional office, no? So, dito sa kwento nila ni Ansing, talagang dinadepensahan nila si Kapitan, no? Yes, hindi si Kapitan ang kumuha ng pera, pero bilang punong barangay, alam niya yan na si Kuya Oliver ang signatory doon. Supposed to be sinabihan niya si MSWDO, bakit mo kukunin? Hay, si Kuya Oliver ang nakapirma doon. So, ibig sabihin may pinag-usapan yan sila, no? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung walang intensyon, no? Kung hindi nila pinagkainteresan yung pera na yon at hindi nila intensyon na kunin yon, galing pa lang sa regional office, dapat dineretso na nila si Kuya Oliver at si Ansing sa bahay nila, no? So bakit dinaan pa doon sa DSWD? At pagkuha ni Ansing ng pera, wala man na sila agreement, written agreement na sige, ako ang hawak ng pera, pag kailangan mo, kunin mo. At least meron din patunay na kinuha talaga na yung pera. Merong ano doon si Ansing, meron siyang hawakan na patunay na tinurn over niya yung pera doon sa MSWDO, no? So, dito guys, no, napag-isip-isip ko, kung nagawa nila ito ngayon kay Ansing, possible na nagawa na nila yan noon pa sa iba pa nilang mga recipient or mga beneficiary kasi wala silang takot eh. Na although na alam nila na si Kuya Oliver ay binablog ni Daddy Frankie, hindi nila naisip yon, no? Hindi nila naisip yon na baka malaman ni Daddy Frankie may vlog niya na kinuha natin yung 10K samantalang si Oliver ang signatory doon sa regional office.
no? O baka iniisip nila na wala kang alam-alam, itong sila ni Ansing, ni Daddy Frankie, na baka okay lang, no? Pero ang mga manonood matatalino, no? So kahit saang anggulo tingnan, mali po talaga si MSWDO. At sana po sir, hindi na ito maulit. Kasi very, very, very wrong po yung ginawa mo, no? So maging eye-opener po ito sa iba pang mga government head office, no, at saka mga empleyado, na wag po nating pagkainteresaan yung pera ng mga tao, lalong-lalo na kung financial assistance yun para sa mga mahihirap yun, no? So, walang lusot si Kapitan dito, although na hindi si Kapitan ang kumuha ng pera, pero bilang Kapitan ng barangay, responsibilidad mo sana na proteksyonan yung constituents mo. No, imposible na hindi mo rin alam ang legalidad na tinatawag. Alam mo na signatory si Kuya Oliver sa regional office, siya ang kumuha doon, siya ang pumirma. Bakit mo hinayaan na kunin ni MSWDO yung pera? Diba? Kasi kung tutusin guys, gastusin ni MSWDO yun, walang habol si Ate Ansing. Bakit? Kahit ireklamo nyo pa yan sa regional office, meron silang proof doon na naibigay na nila ang financial assistance kay Kuya Oliver. No? So sa mga kababayan natin guys, no, maging matalino tayo. Hindi porket mahirap tayo ay hayaan na lang nating apak-apakan tayo ng mga taong may mga pinag-aralan at mga matataas sa mga posisyon sa gobyerno. No? So okay na rin yan, no? Okay na rin yan. At least na i-vlog ni Daddy Frankie. Magiging awareness po yan, hindi lamang dyan sa panigi, kundi sa lahat po ng lugar na may mga ganyang ginagawa, mga anomaliyang ginagawa sa pera ng gobyerno, no? So, doon sa 2,000, hindi ko alam kasi doon sa pagpunta nila, para may hawak si Ansing na libo sa kamay niya, baka ibinalik din yung 2,000. Imposible din na hindi alam ni Kapitan na nagbigay si Ansing doon para sa pakonsuelo man yun or gasolina man yun. Kasi kasama nila si Kapitan. Diba? At saka may sweldo yan mga kung sino man yung mga personnel na sumama doon kay Ansing. May mga sweldo yan sila kasi public service po yung trabaho nila. Public service po yung ginawa nila. May mga sweldo yan sila, may mga honorarium, may mga incentives. So hindi nila kailangan, no, na ibigyan pa, no? Kahit pa sabihin mo pa konsuelo yun. Ay kita naman nila na si Kuya Oliver kailangan ng pera. Bakit pa nila kukunin? At sa mga gasolina na yan, may MOEE or maintenance and other operating expenditures na nakabudget po yan para sa mga ganyan, mga gasolina or mga expenses po ng barangay para magbigay serbisyo sa mga sa kanilang mga constituents, no? So ayan, wag tayong guys, no, wag tayong maging ignorante sa lahat ng oras, no? Mag-ano po tayo, mag-obserbar po tayo kung ano. At saka bilang kapitan ng barangay, kung alam mo yung constituents mo ay kulang sa kaalaman, obligasyon mo na ipa-intindi sa kanila, obligasyon mo na proteksyonan sila. No, hindi yung porket constituents mo kulang sa kaalaman, ayaan mo na lang nalukuhin sila ng ibang tao. Obligasyon mo yan. Alalahanin mo, tatay ka ng barangay ninyo, tatay ka ng lugar ninyo. No? So, yun lang guys, no? Nakita ko kasi doon masyado nilang nilinis yung si Kapitan pero may pagkukulang si Kapitan, no? Ikaw ang tatay diyan, mga anak mo yung constituents mo. So kung nakikita mo mali diyan at inaagrabyado sila, ikaw ang magdepensa sa kanila, ikaw magpaintindi sa kanila. Imagine na doon ka sa loob ng opisina ng DSWD nung kinuha ang 10,000. Wala kang ginawa. Kung hindi pa na-vlog ni Daddy Frankie, hindi na ibalik ang 10,000. No? So, anyways, naibalik na yung 10,000. Maraming salamat na kasi malaking tulong kay Kuya Oliver yun and maging lesson learned din para sa mga natin yan, mga department heads sa mga munisipyo, no? Lalo-lalo na sa DSWD, sa mga empleyado, na wag niyong gawin yung ganyan. No? Wag niyong gawin kasi imbes na tumulong kayo, kayo pa yung nagpapahirap sa mga taong tinutulungan ninyo. Maraming salamat po and God bless everyone.